Musika, iligal na droga at barkada. Dito maagang umikot ang buhay ni Reynaldo. Dito niya nasumpungan ng kaligayahan at ito rin ang dahilan upang huwag na niyang naisip pang magkolehiyo. It's more fun na makinig ka when you're high, mas ma-appreciate mo yung music. I just wanna have fun. Hindi kalaunan, nasundan ito ng kanyang maagang pag-aasawa at pagkakaroon ng anak. Dahil dito, napilitan siyang maghanap ng trabaho upang buhayin at itaguyod ang sariling pamilya. Nasumpungan niya ito sa pagtatrabaho sa Middle East. Doon ko naranasan yung maging contract worker, napakahirap. Parang ang pakiramdam ko, parang puputok yung dibdib ko, napakabigat. Kasi alis ka na naman, alam mo naman, 2 taon na naman. Tapos yung anak ko 2 taon pa lang. Sabi ko, parang doon masusubukan ang pagkalalaki mo. Grabe, sabi ko, parang uneasy ka, gusto mo tumalon sa eroplano na wala kang magawa, nakakontrata ka eh. Pangungulila ang pangunahing kalaban ng mga katulad ni Reynaldo na nasa ibang bansa nagtatrabaho. Meron kang sulat, meron kang mga picture, yun ang magandang parts doon yung mayroon. Pero pag walang sulat, ang mga tao, stress. Iba ang stress pag nando ako sa Saudi. Bagamat nasa ibayong dagat, patuloy siyang bumabalik sa kanyang nakasanayang bisyo. Kaya kahit sa ibang bansa ay patagong tumitira pa rin siya ng ipinagbabawal na gamot. Kasi yung drugs parang yung naging outlet ko. Kasi ng panahon na yun, in. Hindi ko alam na pag sa tagal pala, ganun pala kalalim yun, hindi mo na maititigil pala yun. Makaraan ng maraming taon, bumalik sa bansa si Reynaldo at dito ay pumasok sa isang rehabilitation center. Isang mahirap na proseso para kay Reynaldo ang pangyayaring yon. Ang pagnanais na isaayos ang buhay at talikuran ng bisyo ay sinalubong ng isang masamang balita. Pagkalabas niya sa rehab ay nag-file ng annulment ang kanyang asawa at tuluyan na rin silang nagkahiwalay. Siyempre masakit pero tinanggap ko na rin. Pinitisyon si Reynaldo ng kanyang pamilya sa Amerika. Subalit sa halip na bumuti ang kalagayan, mas lumala at naging masalimuot pa ang kanyang sitwasyon. Dahil sa droga, nawala sa katinoan at naging palaboy siya ng langsangan. Merong gabi na hindi mo alam kung saan ka matutulog. Doon ako natutunang mamitik. Doon kasi kailangan mong mag-survive eh. Naging criminal mind na ako. Lahat ng klase, pag nalakaw, ginawa ko. Ang daming pagkakataon na busot ako lagi. Basta pa nagkapera, droga agad yun. Tinanggap ko na sa sarili ko na ako isang addict na hindi ako mabubuhay na walang drugs. Nabilanggo si Reynaldo dahil sa kasong pagnanakaw. Nasa lugmok at desperadong sitwasyon si Reynaldo nang mabahaginan siya ng mabuting balita. Walang iba kundi ang pag-ibig ni Jesucristo. Kumbaga sa kotse, tinotal ko na yung buhay ko. Akala ko wala nang pag-asa yun. Pag eto pala nang matanggap ko sa ito na yung renewal, iba. Sabi ko, Lord, thank you. Sabi ko, Lord, hindi ko kaya. Ikaw na. Ikaw na ang manguna sa buhay ko. Hindi ko kaya na baguhin ito, pero na nagsisisi ako sa mga kasalanan ko. I now, pina-entrust ko na sa'yo, you take over my life, ikaw na po. Hindi ko akalain na may pag-asa pa pala. Nakalaya at pinauwi na ng Pilipinas si Reynaldo. Kasabay ng kalayaang pisikal na natamasa ay ang kalayaan sa bilanggo ng droga at pagkakatamo ng kagalingang espiritual. Thank you for this wonderful na ginawa mo sa buhay ko na through your grace ako ay tinulungan mo ma-break yung bandage na I've been slave for drugs, kasalanan. Magmula noon, naging buo ang pananalig ni Reynaldo sa pagsunod at pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Patuloy siyang nagpapagamit at naglilingkod sa iba't ibang gawain sa kanilang simbahan. Ang pagbabago ng tao, kailangan mabago muna ang puso mo. At mangyayari lang yan, mababago lang ang puso mo kung tatanggapin mo si Kristo na Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Ang natutunan ko sa Panginoon Diyos na ay yung sumunod at mag-rely sa Kanyang salita lamang at mabuhay sa Kanyang tuntunin. I praise God for the amazing grace na pinagmahalas niya sa buhay ko.